Ang pagpapatuloy. Sa grabeng pag-iisip ng ating bida dahil sa parang hindi na niya alam kung ano ang nangyayari, ay agad namang nag-anunsyo ang system na sinasabing ang epekto nga daw ng kanyang attribute ay tinutulungan siyang maalala ang nobela na kanyang nabasa. Mula nga doon ay naalala ng ating bida ang sinabi ni Jie sa tanong dito kung bakit ito ang napili ni Admiral Lee kung meron itong sisik. Sinagot naman iyon ni Jie nang hindi niya nga daw alam, narinig lamang daw niya na siya ay isang descendants ng isang admiral. At kasunod nga noon ay nagulat ang nagtatanong dito sa nalamang ang babaeng ito ay descendants ng isang admiral. Kasunod noon ang pagbabalik ng panel kung saan nga ay sinisigaw ng ating bida ang pangalan ni Jie dahil nauubusan na ito ng oras para makaligtas sa kasalukuyang panganib. Nang wala ngang sumagot sa ating bida ay nagtuloy ang ating bida sa paglalakad nito kung saan hinanap na lamang niya ang babae sa buong barko. Sinasabi pa nga niya dito habang alalang-alala, na sa episode 40 nga daw ng TWSA kung saan ang kaugnayan ni Jie kay Admiral Son Sin Lee ay nabulgar. Ang iba pa nga daw magbabasa noon ay nagulat din dahil sa ang isa nga daw national hero ay pinili ang kanyang incarnation dahil sa kaugnayan niya kay Admiral Son Sin Lee. Kasabay nga noon ang panlalaki ng mga mata ni Kim Duk-ja sa kanyang nakita. Sa isang sulok na ito ay nakita niya ang batang si Jie na nakalugmok sa isang tabi ng barko. Kasunod noon ang dali-daling paglapit ni Kim Duk-ja sa babaeng ito at tinatanong ng may pag-aalala kung okay lang ito. Kasunod din noon ang pag-anunsyo ng system na sinasabing ang constellation nga daw na si Naval Warfare God ay naaawa kay Jie. Sa paglapit ng tuluyan ng ating bida kay Jie ay wala pa mang ibang sinasabi ang ating bida, ay sinabi na ng babae habang humahagulgol sa iyak na wala daw siyang gagawin dahil hindi niya iyon kayang gawin. Kaya naman sa nasabi ng babae ay napaisip na naman ang ating bida kung ano ang nag-uudyok sa babae para wala itong gawin na kahit ang sarili niyang buhay ay ayaw na niyang ipaglaban. Sa etsurang ito ni Jie at sa buong pusong nararamdaman nito ay nagpaabot na naman ng mensahe ang constellation na si Naval Warfare God na ito ay dinadamayan sa pighiting nararamdaman ng babae. Sa itsura at kalagayang iyon pa nga ni Jie ay talagang pinagpalagay na ng ating bida na hindi talaga siya papakinggan ng babae kahit anong sabihin niya, kaya naman tinawag na nito si Jie ng may matapang at seryosong boses. Kasunod noon ay nagpaabot na naman nga ng mensahe ang supporting constellation ng babae na sinasabing hinihikayat niya ito na bumalik na sa dati. At dito nga ay sumagot si Jie sa ating bida na sinabing hindi daw niya kaya talaga at sila daw munang tatlo ang humarap at tumapos sa movie. Sinabi naman ng ating bida kung hindi ba daw kaya ni Jie na tiisin muna iyong kanyang nararamdaman hanggang sa matapos nila ang movie. Sinabi naman ni Jie na hindi nga daw at hindi nga daw naiintindihan ng ating bida ang nararamdaman niyang iyon. Sa isip ng ating bida nang marinig ang sinabi ni Jie na wala itong alam ay sinang-ayunan naman niya iyo sa kanyang isip. At yun nga daw ay palaging sinasabi ng babae ngunit hindi nga daw yun ang oras para sa drama. Mula doon habang nakatayo ang ating bida sa likuran ni Jie ay sinabi nitong alam daw niya talaga. Alam daw niya na hindi siya nagkakaganon dahil sa pagkahilo sa karagatan. At dito nga ay walang prenong sinabi ni Kim Duk-ja sa babae na alam daw niya na kaya siya nagkakaganon ay dahil ang movie na kinaroroonan nila ay ang movie na paborito ng kanyang namayapang kaibigan. Sa pagkakarinig nga na iyon ng babae ay hahagulal pa sana itong ngunit naudlot dahil sa gulat na may nakaalam ng kanyang matinding sekreto. Kasunod nga noon ang pagbabalik ng mga alaala ni Jie kung saan ang sinasabing patay na kaibigan niya ay siya mismo ang may kagagawan. Kaya naman dito ay sobrang nanlumo ang babae dahil sa pagkakaalam noon ng ating bida kaya napatanong na lamang ito sa ating bida kung paano niya iyon nalaman. Sa isip ng ating bida na hindi nga lang daw iyon dahil halos lahat-lahat nga daw tungkol sa babae ay alam ng ating bida, alam din daw niya ang totoong rason kung bakit ang babae ang napili ni General Lee kung ayaw ng babae sa dagat at hindi isipin ang mas ikabubuti ng lahat. Kasunod noon ang pagkakaalala na naman ng ating bida sa kanyang nabasa noong tinanong ang babae, kung ito ay galing sa Dietsu clan na sinagot naman ni Jie na hindi at siya nga daw ay nagmula sa Jeonju clan. At doon nga ay talagang nasabi na ng ating bida sa kanyang isip na si Jie ay descendants talaga ng comrade in arms ni Admiral Lee na si Iek-gi Lee. Kasunod noon ay pinakilala sa atin itong si Admiral Iek-gi Lee, namatay nga daw ang admiral na ito noong kasagsagan ng Chilcholyang battle. Sinabi pa ng ating bida na sa tulong nga daw ni Son Sin Lee ay pinamunuan nila ang Joseon Army tungo sa tuluyang tagumpay nila sa gyera sa Danghangpo at Hansandu.
At noong nasisi pa nga daw ito sa pagtataksil sa isang bansa ay isa nga daw si Iekgi Lee sa nagtanggol sa Great Admiral, ngunit noon ito nga daw ay naging ganap ng Constellation ay hindi nga daw ito nakapag-iwan ng sapat na istorya para maging isang major na constellation. Dagdag pa ng ating bida na iyon nga daw ay isang honorable na bagay na ginawa ni Admiral Sun Sin Lee, ang piliin ng descendants ng kanyang mahal na kaibigan para gawing kanyang incarnation. Sigurado nga daw siya na hindi din matiis ni General Sun Sin Lee na makitang maging masama ang descendants ng kanyang mahal na kaibigan pagkatapos nitong patayin ang mahal nitong kaibigan. Kasunod nga noon ang pag-anunsyo ng system na sinasabi ang pagdating at agad na pagsisimula ng Bounty Hunter scenario, na kinagulat ng ating bida habang makikita itong si Jie na parang sinasabi na tulungan siya ng ating bida. At dito nga ay pinakita na kung paano nagawa ang senaryo na para lamang sa ating bida. May titulo itong, ang humihiling na mamatay ay kailangang mabuhay, at ang humihiling naman na mabuhay ay kailangang mamatay, may kategorya itong sub at may hirap na B+. Para naman ito ay magawa, si Naval Warfare God nga daw ay humihingi ng tulong sa ating bida na hikayatin ang batang si Jie na pamunuan ang labanang Yongyang at manalo. Meron nga lamang 2 oras ang ating bida para magawa ito at kapag nagawa ito ng ating bida ay makakatanggap siya ng isa sa stigma ng Great Admiral. Kapag hindi naman ito nagawa ay wala itong matatanggap na kaparusahan. Sa pagkabasa ng iyon ng ating bida sa clear condition ng sub-scenario ay nagulat ito dahil sa nabasa niyang reward na isang stigma mula sa Admiral, nasabi pa nga niya na possible din daw pala siyang magkaroon ng stigma kahit wala siyang supporting constellation. Habang nag-iisip-isip pa nga ang ating bida kung paano niya gagawin o sisimulan ng sub-scenario, ay nakalapit na sa kanilang barko ang napakaraming barko at naghagis ng mga pang-awit na ito para tuluyang hindi makawala ang barko kung saan naruroon ang ating bida at mapasok ito. Dito nga ay nag-iisip pa rin ang ating bida kung saan ito magsisimula habang makikita ang takot na kawal na ito sa kasalukuyang nangyayari. Ilang sandali pa ay 3 barko na ang nakakapit sa barkong kinaroroonan ng ating bida habang ang iba ay nag-aantay na tuluyang pulbasan ang kalaban nilang grupo. Habang nagsisigawan nga ang mga tao dito sa barko kung nasaan ang ating bida na sinasabing pigilan ang mga gustong tumungtong sa kanilang barko, ay makikita naman ang ating bida na talagang desperado na sa pagkambansi sa babae na sinasabi pang umayos ang babae dahil mamaya na lamang siya magpapaliwanag. Dagdag pa ng ating bida sa pagsabi sa babae kung susuko na lamang ito ng ganoon pagkatapos nitong patayin ang nag-iisa niyang matalik na kaibigan para mabuhay. Kahit pa nga daw mamatay ang babae doon o mabuhay ay hindi na ito mapapatawad pa dahil patay na ang kanyang kaibigan, si Jie naman ay tuloy lang ang pagluha habang may mukhang wala ng pag-asa. Habang isa-isang ngang pumapasok sa barko ng ating bida ang mga kalaban, ay sinasabi pa niya sa babae na kung ito nga daw ay ititigil ang kahibangan sa mga oras na iyon ay magkakaroon pa siya ng chance na mailigtas ang ilang tao kahit papaano. Kasunod noon ang pagpapakita kay Huiwon at Hilyong na kinakalaban na din ang ilan kalabang kawal na nakapasok na sa kanilang barko. At dahil nanlalaban pa rin ang mga tao sa barko ng ating bida ay pinaputukan na ito ng iba pang kalabang kawal na nasa katabi nilang barko. Agad naman doon ginamit ni Kim Duk-jao ang shield na hawak nito para sanggain ang mga bala ng baril. Nagngingit-ngit na nga dito ang ating bida dahil hindi ito makafocus sa pagkambansi kay Jie dahil sa kawalan ng tao na magpaprotekta sa barko. Kaya naman ang pagtawag na lamang sa pangalan ni Jie ang tanging magawa dito ng ating bida sa pagbabaka sakaling bumalik na ito sa dati nitong sarili. Itong si Jie naman ay naguguluhan pa rin hanggang ngayon na parang sa isip ay talagang sumuko na ay ang katulad naman ng ating bida ay talagang buong puso na umaasa sa kanya para mabuhay. At mula nga doon ay naisip ni Jie noong masaya siyang nanunood sa sinehan ng movie na paborito ng kanyang kaibigan kasama niya. Habang iniisip nga niya iyon ay sinasabi niya sa sarili na siya nga daw ay nakakasuka at dahil nga daw doon ay hindi siya nararapat mabuhay, kasunod ng paghagulhal na naman ng marupok na babaeng ito. Sa isip ng ating bida nang marinig ang pagsuko sa buhay ni Jie. Nang gigigil nitong sinabi sa kanyang sarili na tunay na nararapat ang babae na mabuhay at siya din dahil sa pagsisimantala niya sa babae. Dagdag pa ng ating bida na hindi siya iba kay Jie na pumatay ng mahal na kaibigan para mabuhay, dahil siya ay sinasamantala ang alam niya sa mga taong nakapaligid sa kanya para din sa kanyang sarili para manatiling buhay, at dito nga habang pinagtatataga ng ating bida ang napakaraming kalabang umaakyat sa barko ay pasigaw nitong sinabi kay Jie na
Ang karapatang mabuhay nga daw ay hindi isang bagay na basta na lamang niya ay surrender, dahil kailangan niya iyong makuha habang siya ay nabubuhay, hindi nga daw bale kung nagbabayad siya ng kanyang kasalanan o patuloy na mabuhay na may kasuklam-suklam na pagkatao, dahil ang pinakang importante nga daw ay ang patuloy na mabuhay. Sa nasabing iyon nga ng ating bida ay makikita ang mukha ng kawawang babae na ito na maiiyak na naman dahil sa parang nasample ito ng katotohanan sa mundong ibabaw. Sa pagyukunga ng babaeng ito na tanda ng parang di parent kumbansido sa sinasabi ng ating bida, ay desperado nang sinabi ng ating bida sa babae kung gusto daw ba talaga nito na mamatay na doon mismo na may napakalamig na mukha. Habang walang kibu, Karen itong si Jie ay dumating ang notif na sinasabing ang pagkakaintindi ng ating bida kay Jie ay napakahusay. Kasunod noon ang pag-activate ng ating bida sa kanyang personal skill na Omniscient Reader's Viewpoint na may antas na dalwa. At kasunod nga noon sa pagtikom ng kamao ng babaeng si Jie ay sinasabi nito sa kanyang loob na ayaw pa nitong mamatay. Ilang sandali pa nga ay makikitang dinampot na ng babaeng ito ang kanyang espada at kahit humihikbi pa nga ay dahan-dahan na itong tumatayo. Kasabay noon ang paabot ng mensahe ng Constellation na si Naval Warfare God na sinasabing ito ay natuwa sa pinapakitang determinasyon ni Jie. At habang tumutulo pa nga ang luha sa mga mata ng babaeng ito ay makikita naman ang punong-punong determination na makikita sa mga mata nito. Sa isip nga ng ating bida na ang mga constellations nga daw ay ginagawa lamang ang kanilang maibigan, at bihira nga daw sa kanila ang tumutulong sa kanilang incarnation kapag humihingi ang mga ito ng tulong sa kanila. Karamihan pa nga daw sa mga constellations ay hindi man lang nakakaramdam ng kahit na ano kapag namamatay ang kanilang incarnation. At sa nagngangalit na tubig dagat nga na ito ay sinabi ng ating bida na kahit nga daw ganoon, ay walang constellation ang hindi tumutulong sa kanilang incarnation kapag ang kanilang istorya ay kasali o nakataya. At ilang sandali pa nga habang makikita sina Kim Dok-jeon na natutulak na sa sobrang daming kalaban ay makikita naman ang babaeng ito na tumayo ng matuwid, at tinaas ang kanyang espada para maghanda sa pakikipaglaban para ipaglaban ang kanyang buhay. Sa tuluyan ng pagbabalik ni Jie sa sarili ay dumating ang notif na sinasabing si Jie ay nakatanggap ng bagong stigma kasabay ng malakas na pagbaon ng espadang ito sa sahig ng barko. Kasunod din noon ang pag-anunsyo ng system na sinasabing ang stigma nga daw ni Jie na may pangalang Ghost Fleet na may antas na isa ay nag-a-activate na. Kasabay noon ang pagsabog ng napakalakas na aura na nagmumula sa babaeng si Jie. Sa lakas nga ng aura na iyon ay ramdam na ramdam iyon ng ating bida kaya sa paglingon niyang ito ay talagang napangiti ito, at nasabi sa isip na sa huli nga daw ay parang natulungan na din niya si Jung Yokyu sa kanyang dapat gawin kay Jie ngunit kahit nga daw ganoon ay may nakuha pere naman daw siya mula doon. At sa pag-ikot ng tubig dagat na ito na nagpapatuloy na umaangat ay nakita ang babaeng si Jie ng mga kalabang kawal na ito. Ngunit sa kasamaang palad ay may nangyari sa dalawang ito na tila nasakol ng kung anong bagay. Sa pagpapatuloy ng pag-activate ng stigma ng babae na Ghost Fleet ay makikita ang palakas na pag-ikot ng tubig dagat na ito sa mismong tabi ng mga barko ng kalaban. Ilang sandali pa sa lakas ng pag-ikot ng tubig na ito ay umangat na ito sa di maipaliwanag na dahilan. Sa likuran pa nga ng barko ng ating bida ay umangat na rin ang tatlo pang naglalakihang tornado na nagsasanhi sa mga barko at mga tao para mabaliw-baliw sa nangyayari. Ilang sandali pa nga ay nagpatuloy ang paglabas ng napakaraming mga ipo-ipong tubig sa iba't ibang direksyon malapit sa labanan, na nagsasanhi sa ibang barko na magkawasak-wasak na makikita naman ang mga tipak ng kahoy na palutang-lutang sa tubig. Sa tuloy-tuloy na pag-angat ng napakaraming tubig na iniikot, ay makikita ang mga kawal ng kalaban na ito na di na malaman ang nangyayari na makikita ang isa na tinuturo pa ang kakaiba nitong nakikita sa kanyang mga kasamahan. At mula nga doon ay makikita ang unti-unting pagbaba ng tornado na makikita sa itaas nito ang imahe ng isang pandigmang barko. Habang nagyayari nga iyon ay sinasabi ni Jie sa loob nito na meron pa siyang 12 barko para magpatuloy na lumaban. Masaya nga daw itong mamatay kung nasaan siya ngayon kung ang kapalit naman daw noon ay makakamit niya ang paghihiganting kanyang ninanais para sa kanyang mga kaibigan. At kasunod nga noon ang makatindig balahibong pagpapakita ng watawat na ito na may nakasulat na military commander. At kasunod peren nga noon ang pagkapma ng karagatan kasabay ng makatindig balahibong pagpapakita ng naglalakihang barko na ito, na sabay-sabay lumitaw sa likurang bahagi ng barko kung saan naruroon ang ating mga bida. Kasunod noon ang pagkamangha at pagtataka ni Hilyong at Huewon sa nangyari, habang makikita naman natin ang ating bida na natutuwa sa mga nangyayari na tunay naman na pwedeng sabihin na sa oras na iyon ay nakaramdam siya ng isang goosebumps.
Sa tuluyan at matagumpay na pag-activate ng stigma ni Jie ay makikita ang seryosong mukha nito na parang sinapian ng kung ano, at sa pagdilat niyang ito na makikita sa mata ang punong-puno ng determination ay dito natin makikita ang Shaman King vibes mga lodi. Dahil sa parang pagsapi ni General Sun Sin Lee sa katauhan ng marupok na babaeng si Jie, kasunod noon ang paghugot ng espada ng babaeng ito sa sahig ng barko at gamit ang espada ay dinuro nito ang mga barko na nasa kanilang harapan at sinabing simulan na ang pagsalakay at pagpapaputok, ubusin ang kalaban at huwag hayaang makatakas kahit na isa sa kanila. Ilang sigando pa ay makikita ang pagsabog ng mga barko ng kalaban dulot ng kanya na pinaputok ng Ghost Fleet ni Jie. Pagkatapos po noon ay doon na po muna nagtatapos ang ating episode. Abangan naman po natin ang kasunod nating episode na talagang magpapataas din ng inyong mga balahibo. Shoutout na din po sa mga lodi kung tunay na ito, humayo po kayo at magpakarami.